tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Praise. Amen. Magandang umaga po. Hallelujah. Happy birthday. Salamat sa mga nagpula. Kanina, kagabi po, nag-impake na ako ng bagay. Papunta po kami bukas ng madaling araw ng Butuan to have trainings. Meron po kami, we are 10. No? So, nakaano na yung mga damit ko. Sabi ko, ano kaya susuot ko? Ito na lang, para hindi na ako magpa-plancha. Kaya lang nakapula, baka lukuhin nila ako. Baka biruin nila ako na naka-red kasi birthday. Yung birthday ko naman kasi kahapon. No? Hallelujah. Ayan, salamat. Salamat sa Lord. Isang taon na naman. No? Tama ba? Dagdag isang taon. Lagi yan. Lagi tayong magiging masaya dahil lagi may dagdag taon sa atin. Tama ba? It means that God has given us the opportunity, the privilege to live once again. At kung ano man yung mga maling nagawa in the past, pwede pang itama kasi may dagdag na taon eh. Tama, and we should always be thankful. So, nag-read ako dahil yan, total, may okasyon naman. Salamat din sa nagpula. Sabi ko, magtingin ko sa taas, paglabas ko, si Summer naka-red. Sabi ko, hindi na ako nag-iisa. Pagbaba ko, kasi check ko nga yung dito sa baba, naka-red din ang praise and worship team. Hallelujah. Salamat sa inyo na nakapula. Sinamahan niyo ako. Amen. Sige po. I want to share with you today, last month, gusto ko pa to last month i-share eh. Kasi di ba, month of October is honoring our pastors and leaders. Meron po, hindi ko lang i-ano sa inyo na save yung video. Meron po ako na video na napanood from Japan. Kasi di ba we are celebrating honoring we honor our leaders and teachers month din pag October, tama, and pastors month din po pag October. So ngayon may nag-uusap bakit daw sa Japan wala pong teachers month sa Japan, no? Sabi nung isa, curious siya, bakit di kayo celebrate ng Teachers Month? Sabi niya, because for us, we honor our teachers all the time. Sa Japan po pala, ang mga teachers, mayroon ba to? Pakiano nga? Kasi ako dito, ganda ako dito, yung birthday ko kahapon, na ganito ako. Ngayon mainit, so kailangan magtiis ako. Kaya pakitapatan ako ng electric fan. Medyo lakasan nyo ng konti. Sabi ko, kailangan talaga magpapa-aircon na tayo eh. Amen. So, sabing ganon, ang mga teachers pala sa Japan is honorable. Sino mga teachers dito? No? So, sa Japan, kapag sumakay po sila ng LRT, pag nakita po nila na ang teacher po ay nakatayo, kahit bata yan, kahit matanda, pauupuin po nila ang teacher. Basta teacher, kahit mas bata po sa kanila. Pagdating sa mga stores po or supermarkets, ang teachers, discounted. Di ba sa atin, ang may discount lang ay mga senior citizen. Ano pa? Mga disabled. Tama? Pero alam niyo ba sa Japan ay may discount ang mga teachers because they honor their teachers. Hello? So it means, yung pag-honor sa kanila ay hindi lang okasyon. Hindi ito event. It is a lifestyle. Sabihin mo nga sa katabi mo, lifestyle. Itong maganda po sa Japan, honoring becomes their culture. And you know that honoring is a lifestyle.
Honoring is a lifestyle. It is a kingdom culture, ang pag-honor. Kaya nga, pag binasa po natin ang Bible from Old Testament to New Testament, honor is being taught. Itinuturo po yan. Kasi bakit? Talagang nilapit mo na, Che, ah. Sige, tapat mo na kaya sa mukha ko. Yan. Kaya pala eh. Sige, yaman lumipad yung buhok. Mas mainit eh. So honoring is a lifestyle, a kingdom lifestyle or a kingdom culture. It means it's a life. It becomes an attitude. It is an attitude. Sabi niyo, attitude. Ito ay dapat pag-uugali. Hindi ito okasyon o event. Katulad ng Mother's Day, Father's Day, di ba? Merong Mother's Day, Father's Day, right? No? Kaya pagdating ng Mother's Day, ang babait sa nanay. Pagdating ng Father's Day, ang babait sa tatay. Pero pagkatapos na, balik na naman sa dati. Kasi ginawang event, ginawang occasion, ang pag-honor. Which is, ang tinuturo po ng Bible, honoring is a lifestyle. Sabihin niyo ulit, lifestyle. So, pagka kingdom citizen ka, you live a lifestyle of honor. What is honor? By the way, what is honor? Sabi po dyan sa definition, I have searched for that definition. It is simply an expression of value or worth. Ito ay pagpapakita na pinapahalagahan mo ang isang tao na merong authority over you. Pinapahalagahan mo ang tatay mo, pinapahalagahan mo ang nanay mo. You become a man and woman of respect. You become a man and woman of honor. Amen. No? So, pinapahalagahan natin ang ating kapwa, binavalue natin, kaya nga loving God, loving people. In other translation yan, valuing God, valuing people. Respecting God, respecting people. Amen. Kaya nga, binavalue natin ang tao habang buhay pa. Una, hindi lang okasyon. Pangalawa, habang buhay. Hindi kung kailan patay, tsaka bibigyan ng tribute. Yung naririnig pa, yung nakikita pa at nadarama. Amen? No? Kasi minsan, ang dilema, kung kailan nakahiga na sa kabaong, tsaka iiyakan. At sasabihin, Tatay, patawarin mo ko, mahal na mahal kita. Pero nung buhay, hindi mo naman pinapansin. Ganon din ang nanay. No? Pag wala na't nakahiga na sa kabaong, tsaka palang iiyakan. Bibigyan ng maraming bulaklak. Tsaka, habang buhay, bigyan mo na ng bulaklak. Habang naaamoy niya pa yung bulaklak, bigyan mo na ng bulaklak. Habang nakita niya pa ang kulay ng rosas, bigyan mo na ng bulaklak. Tama ba? Ganon din po sa asawa. No? Honor your spouse habang buhay pa. Tama? Hindi kung kailang patay, ay tsaka lang iiyakan at sasabihin, mabuhay ka lang! Magbabago na ako! Kaya nga, habang buhay, mag-honor tayo. Hindi lang dahil yan ay gusto natin, yan ang gusto ng Diyos. Yan ang tinuturo ng Diyos. So we need to recover. We are doing a discipleship, right? Tayo po ay nagdi-disciple. We intentionally disciple people. Kaya nga, ang ating pong vision is to win souls and make disciples. So, pagkatapos nating i-win, tanggapin si Jesus as Lord and Savior, hindi po dyan nag-i-ending, hindi po siya hanggang attender or member lang. Dapat ang isang tao na tumanggap kay Kristo ay maging disciple. It means, ang taong yan ay dapat magkaroon ng kingdom lifestyle. Ulit, sabihin natin, kingdom lifestyle. Kaya natin dinidisciple kasi kailangan ay maging kamukha niya si Kristo at magkaroon siya, ma-inculturate. Magkaroon siya ng attitude or lifestyle of the kingdom. Hello. Kaya we win souls and make disciples. Kaya pagpasok natin church, na born again tayo, from attender we become
a member, at pagkatapos ng pagiging member, tayo ay nagpapa-disciple. Someone is accountable over our lives. Ibig sabihin, someone is committed to change, for our transformation. Amen. So yung dating wala kang pakialam, sa pamilya mo, nagkakaroon ka na ng pakialam. Yung dating wala kang galang sa magulang mo, ngayon nagkakaroon ka na ng galang. Nung dating wala kang pakialam sa iyong bansa, pakalat-kalat, tapon dyan, tapon dito, tama? No? Adik dito, adik dyan. Pero ngayon, dahil ikaw ay nagiging disciple, nagkakaroon ka ng transformation kasi na-disciple ka at nababago ang iyong kultura o lifestyle. Hello? Kaya nga yung Romans chapter 12 verses 1 to 2, yan po ay pagbabago ng lifestyle or culture or attitude. Sabi, do not follow the pattern of this world. Do not follow the culture of this world. Do not follow the lifestyle of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Mabago tayo sa pamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan. At paano mababago ang ating kaisipan? Iba po ang, medyo, ko lang to, wala pa ako sa main points. Ang deliverance at saka ang deliverance at discipleship, magkaiba yan. Ang deliverance kapag ka may demonyo sa mo, di ba? Merong di ba? Yung hindi mo mapigilan, ikaw ay possess, ganyan. Di ba? Kasi meron kang mga nakaraan, yung pamilya mo. Pero yung discipleship, yan po yung ini-inculturate ka, itinatanim sa'yo, sa atin ang salita ng Diyos para mabago ang takbo ng ating pag-iisip. Kaya nga ang Israelites, hindi naman sila possess. Tama. Ang mga Israelites, hindi naman sila possess, pero hindi sila nakapasok ng promised land. Bakit? Kasi may iba silang kulturo ng pagiging alipin. Kaya pagdating sa wilderness, hirap na hirap sa kanila si Lord. Imagine mo kasi isa lang ang leader nila, si Moses, tapos 3 million ang babaguhin ng isip. Nagets nyo pa? Mula sa Egypt, papuntang wilderness, dala-dala nila ang lifestyle ng pagiging alipin. Yung isipan nila alipin, wala na sa Ehipto, pero alipin pa rin. Kaya ang dami nilang reklamo. Ayaw nila kay Moses, dinidishonor nila si Moses. Why? Because of their mind. Kaya tignan niyo po, namatay lahat yun eh. Ang nakapasok sa promised land, bagong generation. Sabihin mo sa katabi mo, nawa, ikaw ay si Joshua at si Caleb. Dahil among all the people who went out from Egypt, si Moses lang po, ay si Caleb lang po at saka si Joshua ang nakapasok ng promised land. The rest namatay. Kasi they refused to change their mind. They refused to be transformed. Nagbigay na ng mana, nagbigay ng quail, ang dami ng himala, nagpagaling na si Lord, hindi pa rin nagbago ang isip. Ayaw pa rin nilang kilalanin ng Diyos na Diyos, ayaw pa rin nilang i-honor si Lord, ayaw pa rin nilang i-honor ang kanilang leader. Hello? Kaya nga po ang honoring, hindi komot ikaw ay na-born again, ay man and woman of honor ka na. Dapat ma-disciple talaga. Dapat ang salita ng Diyos ay maitanim sa ating kaisipan. Amen. Kaya nga yung pagdating ng spies, yung 12, yung 10, same mind. Mahirap yan. Wag yan. Wag na supportan si Moses. Sabi ni Joshua at Caleb, hindi, kaya natin yan. Let us go up. Let us go inside the promised land. Kaya natin yan. Tasamahan tayo ni Lord. Yun ang change mind. Yung alam mo na kahit hindi mo kaya sa sarili mo, pero kaya ni Lord. Amen. Kaya nga sabi ni Lord dun sa Pero, sabi niya, release my people so that they may worship me, so that they may value me, so that they may honor me. Bakit sila pinalaya ng Diyos? Kasi para ang mga aliping ito na dating alipin, sila ay palabasin sa Ehipto para i-honor nila si Lord. Amen. Kaya nga, tayo po, pag nakalaya na po tayo mula sa kasalanan at sa
kamatayan, tayo po ngayon ay papasok na dapat sa buhay na may respeto, may paggalang, may pag-honor. Hello. So we need to recover. Sabi nyo nga recover. Bakit recover? We need to recover a lifestyle of honor. Kasi doon talaga tayo design. Amen. Sa isip ni Lord, ganito sabi niya, let us make man in our own image. The image of God is honorable. It is honoring. It is glorious. Kaya we need to recover. Hello. I-recover natin kung ano talaga ang disenyo sa atin ng Diyos. Hindi tayo bastos. Sabi na, ang gusto kong lalaki ay, ano yun? Maginoong medyo bastos. Hindi tayo mga nilalang na walang galang sa Diyos, walang galang sa nasa authority. Tayo po ay designed to honor. Because it is the image of God. We need to go, balik po tayo dun sa true image natin. Amen. No? And we need to recover or develop. Nilagay ko na rin, develop and have a new lifestyle. Kasi baka nga, meron na talaga naman tayong lifestyle. Kasi yun ang pinagkalakihan natin sa pamilya natin. Tama, yung palamura. Pag palamura ka, hindi yan honoring. Nag-PPI, puto kutsinta. Nag-JAGO. Diba? Yung mga salitang, alam mo, parang natural na natural. Wow. Diba? Ngayon, dahil born again ka na, tama, honoring na pati yung nasa bibig mo. Lumalabas sa bibig mo. Tama. Hindi na rin bastos na palasagot. Pati yung mga aksyon natin ay hindi na rin tayo bastos sa pakikipatungo sa kapwa. Amen? Sabihin mo, magalang. We need to develop and have a new lifestyle kasi anak tayo ng Diyos. Born again na tayo. We are born of the Spirit. Amen. So, Jesus Himself lives a lifestyle of honor. Tandaan po natin, si Jesus po ang ating DNA. Christ-like character. Ang DNA po natin, ang namumutawi na, tama ba? Nananalaytay na sa ating katawan, sa ating pagkatao, kapag na-born again ka, ay DNA ni Christ. Hello? Kaya tayo nagkakaroon na ng pagbabago because Jesus Himself live a lifestyle of honor. He honor God and men. Marunong gumalang, marunong magrespeto, no? Ang ating Panginoong Hesus, in example niya ang pag-honor sa Diyos at ang pag-honor sa tao. He honor His parents. Basahin po natin, no, sa John chapter 2 verse 3. He honored God and His parents and men. Sabi dyan, and Jesus increased in wisdom, in full understanding, in stature and years, and in favor with God and men. Sabi niyo, favor with God and men. Amen. Bakit paano ka magkakaroon ng pabor sa Diyos kung ikaw ay dishonorable? Paano ka magkakaroon ng pabor sa tao kung ikaw ay dishonoring? Ay, dishonoring pala, hindi dishonorable. Paano ka tayo magkakaroon ng pabor mula sa Diyos kung tayo ay dishonoring to God and dishonoring to our fellow people? Kaya nga, babasahin natin sa John chapter 2 verse 3, yung unang himala ni Jesus sa ano ba 'yon, yung turning water into wine. 'Di ba sabi ni Mama Mary, sabi niya kay Jesus, "Anak, wala nang alak." 'Di ba? Yung alak po na yun, fermented grapes yun, wala pong alcohol yun. No? Sabi ni Jesus, hindi pa niya time, hindi niya pa time talaga mag-perform ng miracle that time. Sabi niya, woman. Pero sa time po nila, ang woman, it means may respect po yan. No?
Hindi niya naman tinawag na Mary, di ba, Maria. Sinabi niya, woman. Sabi niya, my time has not yet come. Hindi ko pa panahon. Di ba? Kaya hindi pa talaga panahon na mag-perform ng miracle si Jesus ng time na yan. But because Mary honored Jesus, Jesus honored Mary back. Ayan, sumabit. Alam niyo po, pag tayo nag-honor kay Lord, i-honor niya din tayo eh. Bakit? Paano in-honor ni Mary si Jesus? Wala siyang ibang nilapitan kundi si Jesus. Amen? No? Yung nung time ng pangangailangan niya, hindi siya pumunta doon sa nagkinasal, hindi siya pumunta doon sa wedding coordinator, hindi siya pumunta doon sa relatives. Kanino siya pumunta? Kanino siya lumapit? Kay Jesus. He honored Jesus. Alam niya na si Jesus ang solution, ang pwedeng kayang isolve ng kanyang anak ni Jesus. Kilala niya kasi si Jesus, He is the Messiah. Sabi niya, woman, my time has not yet come. But because you honor me, I'm gonna honor you. I will do a miracle. Amen. Ano pa? Sa Luke 2:49-50, tignan po natin si Jesus na may lifestyle of honor. Alam niya that He is God, He is the Son of God, He is the Messiah, He is the Savior. Pero nang time po na siya ay hinahanap ng kanyang mga magulang, anong sabi diyan? Sabi niya, why do you do this? Why did you do this, our son? Pero sabi ni Jesus, sumagot siya, why were you looking for me? Didn't you know that I must be in my Father's house? But they did not understand the meaning of what He said. Jesus went with them to Nazareth and was, ano daw? Obedient to them. Hello? In spite that Jesus, He is God, He is the Son of God, He is the Messiah, He is the Savior, He is the Lord. Pero sabi, nung kinanap na siya ng kanyang magulang, no? Ba't wala dito? Ayun. Jesus went with them to Nazareth and He was obedient. Jesus was obedient to Joseph and Mary. Kahit alam niya na ang kalagayan niya, alam niya mas mataas pa siya kay Mary at kay Joseph. Right? Kaya nga yung iba dito mga anak, no? Kahit na nagkatrabaho ka na, kahit na nagbibigay ka na ng pera sa magulang mo, dapat ikaw ay may paggalang pa rin. Nakuha ba natin? Hindi porket ikaw na nagbabayad ng Meralco, ng tubig, ikaw na nag-grocery. Aba, wala nang galang. Utos-utusan na lang ang magulang. Utos-utusan na lang ang nanay. Hello? Nagigets ba natin? No? Ang sabi dyan, He went with them and He was obedient to them. And sabi dyan, His mother kept in her mind all that had happened. All that had happened, Jesus became wiser and grew physically. People like Him. Sabi niyo nga, people like Him. Hindi ka magugustuhan ng tao kung ikaw ay walang respeto. Tama? And people, and sabi, and He pleased God. Hindi natin mapiplease si Lord kung hindi natin siya i-honor. Kaya sabi niyo, lifestyle of honor. So pangalawa, lifestyle of honor will be recovered. Ang lifestyle of honor po ay kailangan maibalik sa atin. The original design. We live a lifestyle of honor. Kaya nga, may ebidensya po yan. Kapag na-born again tayo, unang-una, kapag po tayo sa tahanan natin. May ebidensya. Ebidensya, di ba? Evidence. Nakikita yan ng mga magulang na marunong nang mag-honor ang mga na-born again. Na-born again na mga anak.
Sino dito mga anak? Taas ang kamay. O lahat tayo dito. Hindi porkit magulang ka, hindi ka na anak. Anak ka pa rin. Wala dito sa building na to na hindi anak. Tama? Kaya kahit matanda ka na, kung ikaw ay na-born again, matanda na ako na-born again eh. Pero alam niyo po, kaya mo pang bumawi. Amen. We need to recover that lifestyle or attitude of honor. Ano sabi sa Luke chapter 2 verse 52? Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of the Lord comes. Dahil sa panahon po sabi sa Bible, no? Darating ang araw, mag-aaway ang nanay at anak, ang tatay at anak, no, kapatid sa kapatid, nawawala na yung respeto. Hello. Kaya nga sa Facebook, huwag niyong gagamitin, never niyong gamitin ang Facebook para express ang inyong mga hinanakit. Yung mga walang alam ang publiko sa tungkol sa pinagdadaanan mo sa pagkakagalit-galit yun, nilagay mo pa sa Facebook. No? Lalo na pag born again ka na, sabihin mo, wag mong gagawin yan. Meron tayong Diyos. Sa Kanya ka magsumbong, wag sa Facebook. Amen ba? Mga immature lang gumagawa niyan. Bakit ka sa Facebook magsusumbong? Sa Diyos ka magsumbong, katulad ni Mary, kay Jesus siya lumapit. So lifestyle of honor, let us honor Him. Tayo ay hindi Kristiyano o born again sa bibig, kundi tayo ay sa pamumuhay din. Tama ba? No? Sabihin mo sa katabi mo, mukhang may nagbabago na. No? May nangyayari na, kaya sabi, isesend daw si Elijah the prophet. Pero ito ay si John the Baptist, sabi nila, kasi di ba si Elijah nasa Old Testament. Ngayon yung espiritu ni Elijah na kay John the Baptist, no? And sabi sa Matthew 11:14, chapter 17, verses 10 to 13, tignan po natin ano ang trabaho ni Elijah. Sabi dyan, He shall turn and reconcile the hearts of the fathers to the ungodly children, and the hearts of the rebellious children to the fathers. It means ito ay reconciliation na nagkakaroon ng pagpapatawaran. Hello? Ang trabaho ulit ni Elijah ay i-reconcile ang tatay sa anak, i-reconcile ang nanay sa anak. Hello, magkakaroon ng kapatawaran. Sabi nyo nga, kapatawaran. Kaya po sa encounter, dinidil natin yung mga unforgiveness. Kahit hindi perfect ang tatay, kahit hindi perfect ang nanay, pinapatawad. Dahil nakita natin na sa krus tayo ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya wala tayong dahilan para hindi magpatawad sa kapwa natin. Tandaan po natin ang kapatawaran ay unconditional. It is conditional. Forgiveness is conditional. Sabi ng Matthew, patatawarin ko kayo kung kayo ay nagpatawad, pero hindi ko kayo patatawarin kung hindi kayo magpapatawad. Pakihanap ngayon. At sabi din sa dasal, sa panalangin, sabi niya, forgive us as we forgive those who sin against us. Kaya po ang forgiveness ay conditional. May kapangyarihan ng dugo ni Jesus para tayo i-redeem. Pero ang kapatawaran po natin ay conditional. Paano kung di ka magpatawad sa kapwa mo? Di nagkasala ka? So, hindi ka rin patatawarin. Hello, sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Patawarin mo yung mga magulang mo. Kasi baka yan ang dahilan para hindi ka makapasok ng langit. Amen? Masarap kayo magpatawad kasi malaya. Tama na yun, nakaraan na yun eh. Wala namang perpekto, kahit ikaw hindi ka naman perpekto. Perpekto ka ba? Tama. Kasi yung tatay ko ganito kasi yung nanay ko ganitong ginawa Tandaan mo, magiging magulang ka din. Mahirap po maging magulang. Hindi madali. Amen? Kaya kailangan magpatawad tayo. Kaya nga, sabi si Elijah, yung spirit ni Elijah nasa mga leaders na inire-reconcile yung mga disciple sa kanilang magulang.
Tama. Kaya pag pumasok ng church yan, hindi tayo nagre-religious activity. Nagre-relihiyon na magmukha tayong mga mababait. Nire-reconcile po natin ang mga anak sa tatay o sa magulang at ang magulang sa anak. Amen ba? Tumanaw-tanaw sa likod, tignan mo, baka nandyan ang tatay mo, tanawin mo, sabihin mo, Father, I forgive you. Sabihin mo naman kung ikaw ay tatay, my son, I forgive you. Kita niyo? Ha? Mukhang magkakabati ngayon baka ba't parang may stiff neck? May stiff neck ba yan? I tell you, no? Ang salita ng Diyos, makapangyarihan yan. Tama? Narinig mo na. Kailangan magpatawad. Kaya kailangan magpatawad ka. Nakita mo na? Ito na, Matthew 6:14-15. Baka sabihin nyo kasi iniimbento ko Sabi diyan, if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, ano daw? Your Father will not forgive you. Ang tanong, sino dito ang hindi nagkakasala sa isang araw? It means daily we need forgiveness. Tama. Araw-araw kailangan natin ng kapatawaran. Araw-araw nagko-confess tayo, tumingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan na nagawa. Lord, yung mga sinasadya at hindi ko sinasadya. O kita niyo, meron pa palang kasalanan hindi sinasadya. Tapos hinihingi natin ng kapatawaran sa Diyos. Tapos yung tatay mo, yung nanay mo, kapatid mo na nag-offend sa'yo, hindi mo mapatawad. Hello, tsaka ako napatatawarin pag nasa bingit na ako ng karamdaman. Tsaka ako na sila patatawarin, pero ngayon wag na. Mabuti kung dumating ka doon, kung biglaan. Sabihin mo, ngayon na. Ngayon na, magpatawad ka na. Kasi baka huli na ang lahat. Mahuli ka, no? Amen. Tignan natin sa Luke chapter 1 verse 17 at sinabi din po at binanggit sa Malachi chapter 4 verses 5-6, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. Hallelujah. Sino dito yung mga Elijah? Yung mga may spirit of Elijah, yung mga leaders natin. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga leaders. Hindi ba't dahil sa mga leaders natin na nag-advise sa atin, patawarin mo tatay mo, patawarin mo nanay mo, ano ka ba? Ay, napako sa krus Jesus dahil sa ating mga kasalanan, ipinako na rin lahat ng ating mga offenses. Salamat sa mga leaders na patuloy na nagtuturo sa atin magpatawad. Tama, that is the spirit of Elijah. Sabi niya, in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Hallelujah! Inihahanda natin ang tao sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, inire-reconcile natin ang mga magulang, ang anak at ang anak sa magulang. Whether it is biological or spiritual parents. Amen. Na pag humarap tayo sa Panginoon, reconcile din tayo. Hindi lang tayo nakapag-reconcile sa Diyos. Pagkatapos natin makapag-reconcile sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, na pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan, kailangan mag-reconcile din tayo sa ating kapwa. Dahil tayo ay inihahanda sa pagharap natin sa Panginoon. Kaya mahalaga na meron tayong pagpapatawad. Amen. Hallelujah. It means that tinuturuan po tayo mag-honor sa Diyos at mag-honor din sa kapwa. When we honor the people, we forgive them. Amen. May respeto tayo. Alam natin hindi siya perfect. Katulad ko, hindi rin siya perfect. Katulad ko, kailangan niya ng kapatawaran. So, ibibigay ko yan. I honor my fellow people. Amen. And tandaan po natin, without honor, there is no success and victory. Kapag walang honoring, pag hindi, walang lifestyle of honor, wala yung tagumpay, walang totoong victory. Amen. Tignan niyo yung marami nga siyang pera, pero di naman siya marunong mag-honor. No? Wala pa rin, hindi pa rin totoong tagumpay yan. Malungkot pa rin. Amen. Hindi ko maraming pera o maraming ari-arian ay matagumpay na. Ang totoong matagumpay na buhay ay may kapayapaan, pag-ibig. Hello? At maayos ang relasyon sa kapwa.
Maayos ang relasyon sa asawa, maayos ang relasyon sa mga anak, maayos ang relasyon sa those who are in authority. Amen. Tignan mo ulit yung katabi mo. Lifestyle of honor. I-recover natin yan. And sabi dyan, the anointing you honor is the anointing you receive. Hello. Pag ino-honor natin, una ang Diyos, kaya ka nandito. Kaya ka nandito. Ba't ka nandito? Because you honor God. Hindi dahil hinila ka, kinaladkad ka, tinakot ka, sinabihang pakakainin ka sa Jollibee. Pero pag first timer, okay lang yan. No, kung second timer ka, okay lang yan. Pero kung matagal ka na, 1 taong ka na, 2 taong ka, kinakaladkad ka pa, at ikaw ay pinipilit mag-church. Aba, naman. Merong kailangang ipihit sa honoring the Lord. Amen? No, because the anointing we honor is the anointing we receive. Noon ang ino-honor ng mga Israelites ay si Egypt, pero si Pharaoh. Si Pharaoh rude. Salbahe si walang pagmamahal yan si Kaya ngayon ang anointing na na-receive sila ay alipin. Pero nung in-honor na nila si Lord favor and blessing. Hello? Kasi si Lord honorable yan may awa, may compassion. Kaya sinong dapat nating i-honor? Una ang Diyos. Amen. So we give, number 1, bakit tayo nag-honor? Or bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay? It is because of honoring. Amen. Number 1, we give not to fulfill an obligation but to honor. Nagbibigay po tayo. Hindi dahil para i-fulfill lang natin ang obligation. Maaring nung unang panahon o nung early years ng ating mga pagiging Kristiyano, ginagawa natin ang pagbibigay sa kapwa natin, sa iglesia, sa church, or to someone, because it is an obligation. Nagbibigay ka sa magulang mo kasi obligasyon mo, pinalaki ka, pinaaral ka. No, kung immature pa yung kaisipan. Pero pag mature ka na, you give not to fulfill an obligation, but you give because you honor. Kaya nga, pag ikaw may trabaho ka na ikaw ay professional na, nakatapos na, nakagraduate ka na, may negosyo ka, nagbibigay ka hindi dahil obligasyon mo, pero dahil ino-honor mo ang iyong mga magulang. Amen. Nagbibigay ka sa church, nagbibigay ka ng pledge, nagdadala ka ng tithes and offering mo, hindi dahil yan ay obligasyon. Dati, kasi nakalagay sa Malakay 3:10, natatakot ako, baka biglang magkaroon ng mga curses. At totoo naman, meron talaga yon. Pero as we mature, hindi na po yun ang motivation natin, hindi na takot. Hindi na punishment ang motivation natin. Ang motivation natin sa paggawa ng mabuti because of honor. Because we are man and woman of honor. So we give not to fulfill an obligation. Katulad ni Cain at Abel, kung mababasa po natin dyan, sa Genesis chapter 4, verse 4, sabi dyan, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. Si Abel po ay nagbigay ng kanyang offering, firstborn. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Kanina binigyan ng pabor? Si Abel. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Tignan niyo po si Abel at si Cain, parehas naman nagbigay. Si Abel nagbigay ng firstborn, flock. Si Cain nagbigay din naman yung mga gulay-gulay niya kasi siya ay farmer, di ba? Pero hindi pinaboran yung kay Cain. Ang pinaboran yung kay Abel. Bakit? For the purpose of si Abel kasi binigay niya yung the best niya. Yung kay Cain, out of obligation. Hello? Kaya nga, it's not enough that we give. Dapat merong honoring. Sabihin niyo, honoring.
Yun ang favorable kay Lord. Yung ginagawa mo ang isang bagay because we honor God. We give because we honor God. We give to our parents because we honor God. We honor them. We give to our leaders because we honor them. Hello. And we give not just to receive. Dati kasi ganun ang motivation. Aaminin ko, dati yun ang pagkakaintindi ko sa pagbibigay. Magbibigay ako para makatanggap ako. Pero as we mature, hindi na pala yung tungkol yan sa pagtanggap. Ang pagbibigay pala ay patungkol sa pagbibigay ng honor. Amen. Kaya ako nagbibigay kasi lahat-lahat ng meron ako galing kay Lord. Kaya siya ang karapat-dapat ng the best. Kung nakakabili ako ng mga the best para sa kapwa ko, sa magulang ko, sa bahay namin, para sa sarili ko, nakakabili ako ng the best. Bakit hindi ko ibibigay ang the best kay Lord? Amen. No, sabihin mo, best. Best. So, pangalawa, we support not to be successful but to honor. Sinusuportahan po natin ang ating kapwa, sinusuportahan po natin ang mga leaders natin, sinusuportahan po natin ang someone who is who is in authority over us. Why? Because we honor. Makikita po yan sa story ni Jonathan at ng armor bearer sa 1 Samuel chapter 14 verses 6 to 73. Amen. Ito pong tinabanggit ko pa sa inyo, ito ay principle. No, ibig sabihin, no, ito po ay natural na, ito po ay pagka nag-honor tayo. Pag in-honor natin, nag-honor tayo, naturally ito'y babalik. Tama? No, and it becomes it is our lifestyle, it is our attitude. So, si Jonathan at saka ang armor bearer, sabi ni Jonathan, tara, mag-conquer tayo, dalawa lang sila. Ang dami-dami ng Philistine. Hello, kung ikaw kaya yayain ka ni Kuya Chester, tara, punta tayo dun sa dami sa campus, tayo lang dalawa. Baka sabihin, baliw talaga to si Kuya Che. No? Bakit naman ako yayain? Dami-dami dun, kami dalawa lang. Diba? Diba meron minsan may mga imposibleng sinasabi ng leader natin, tama? Hello? Ganon din sa mga magulang, no? May mga sinasabi sa atin ng mga magulang natin na minsan hindi natin pinapaniwalaan. Pero sa buhay ni armor bearer, imposible naman talaga na mag-conquer silang dalawa lang na napakadami ng Philistine. Pero sinuportahan niya. Bakit? Kasi leader niya yon. We support not to be successful, but to honor. We support not because we have hidden agenda. Sinusuportahan natin someone who is in authority over us. No? Hindi dahil para tayo makilala. Hindi dahil para tayo ay ma-promote. Kaya kung sa trabaho, kaya ka sinusuportahan ang iyong boss. Hindi para lang sa promotion. Sinusuportahan mo ang boss mo because you honor him. You honor her. Hello? No hidden agenda. It is the attitude kasi gusto mo maging contributor ng company. Gusto mo maging contributor ng department. Sinusuportahan mo yung teacher mo, kinikerry mo yung bag niya, chinechikan mo yung mga test paper, nililinis mo yung classroom. Bakit? Hindi para ikaw ay maging tanyag dun sa classroom, kundi ino-honor mo ang teacher mo. Hello? Sabihin mo nga, lifestyle of honor. Kahit na sabihin mo, ito, sip-sip to. Wala, hindi ka apektado kasi hindi naman totoo. O kung tawag mo doon sip-sip, bahala kayo, basta ako, ang tawag ko doon, honoring. Amen. Pangatlo, we obey not because we are afraid of punishment, but to honor. Amen. Sumusunod po tayo, hindi dahil natatakot tayo sa punishment, dahil tayo ay honoring. Amen. Kaya nga po si Jesus, kung babalikan natin si Jesus, sabi diyan, He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them.
Bakit tayo magiging obedient sa mga the people in authority, sa ating mga magulang, sa mga leaders, sa pastors natin, sa teachers natin? Bakit? Hindi dahil natatakot tayong pagalitan. Yung iba kasi, pag kaya sumusunod, kasi natatakot pagalitin, hala ka, hindi ka sumunod, lagot ka mamaya, may palo ka. Di ba? Ganun eh. Kaya ngayon, ang tendency, susunod na lang. Hello? Although nakalagay naman sa Bible talaga na meron talagang punishment pagka nag-disobey. Pero iba na, sabihin mo, iba na takbo ng utak natin. Ginagawa natin yung tama hindi dahil natatakot tayong parusahan. Ginagawa natin yung tama kasi we are a woman of honor. Because we are a man of honor. Amen. Malinaw po ba? Iba kasi yung ginagawa lang natin kasi natatakot tayong parusahan. Hindi talaga ikaw yan. Ibig sabihin, ayaw mo naman talaga siyang gawin. Tama? No? Kaso, takot ka lang. Takot ka lang maparusahan. Pero, iba yung kaya mo ginagawa. Kaya ka sumusunod kasi ginagalang mo. Nirerespeto mo yung kanyang salita. Tama. Nakuha natin in application. Kaya mo gagawin yung sinasabi ng boss mo, hindi dahil sa natatakot kang ikaw ay i-lay off. Kundi ino-honor mo yung sinasabi niya kasi boss siya Yung mga teacher ganun din. No? Pagka inutusan ka ng teacher mo, hindi ka magko-complain. Ano naman, requirements na naman, ang hirap-hirap. Diba yung mga teachers, ano ba yan? Pero, sinusunod mo kasi teacher siya Nakuha natin. Sa mga magulang ganun din. Minsan, ang mga magulang natin mukhang mali. Pero tama naman din. Ang tama, igalang mo. Diba? Wala naman perpekto Pero yung imperfection ay hindi po dahilan para mag-dishonor. Tandaan natin. Ulitin ko po, ang pagkakamali o yung imperfection ay hindi dahilan para i-dishonor. Hello? Nagets natin? No? Kasi si Jesus mismo, himself, honor his parents. And number 4, we protect not to tolerate but because we honor. Ito na magandang magandang illustration din. Principle na makukuha natin sa honoring. Si Ham at saka si Shem at si Noah. Si Noah po may 3 anak, no? Si Noah po pagkatapos ng malaking baha, dumaong na yung arko. Ang ginawa niya, nagtanim siya ng mga prutas at isa doon ay ang ubas. Kumain ng marami ng ubas. Si Noah. Anong tendency pag kumain ng ubas? Nalasing. At paglasing, hindi na alam ang ginagawa. At dahil sa hindi niya alam ang kanyang ginawa, naghubad. Up and down, wala talaga. No, kasi lasing Ngayon nakita po ni Ham, yung bunsong anak, nakita niya ang kahubaran ng kanyang tatay. Ibig sabihin po niya, nakita niya ang imperfections ng tatay niya. Kaya ngayon, itong nangyari kay Ham, nagtatatakbo siya, pinamalitan niya ang tatay natin, nakahubad, nakahubo. In-expose niya yung nakedness. Sabi ng Bible, in-expose niya yung nakedness ng tatay niya. Pero ito pong si Shem, yung dalawang magkapatid, anong ginawa ni Shem? Kumuha po sila ng napakalaking kumot at magkabila po silang magkapatid at patalikod po silang pumunta sa tatay nila. Hindi nila tinignan ang imperfection ng tatay nila. Hindi nila tinignan ang nakedness ng tatay nila. Anong ginawa nila? Patalikod. At tinakpan po nila ang nakedness ni Noah. Kaya po, nung nagkaroon na ng malay si Noah, sino ang binless? Ang binless po si Shem. Tama ba? No? Pinagpala po, nirelease ang blessing dun sa nag-honor. Yung hindi pinagkalat. Kaya alam niyo po ang honoring, huwag niyo pagkakalat kahinaan ng magulang. Huwag mo ipagkakalat ang kahinaan ng iyong leader.
may imperfection, pero huwag mo na ipagkalat. Pinagkakalat mo pa eh. Alam mo na nga eh. Yung mga nagkakalat katulad ni Hem, anong ginawa? Sinumpa siya. Hindi rin siya pinaboran. Bakit? Dinishonor niya tatay niya eh. Kahit imperfect ang ating magulang, imperfect ang ating mga leaders. Imperfect ang teacher mo. Nagkakamali din. O sino man yung boss mo. It is not an excuse to expose them at ipamalita at imarites ang kanilang kahinaan. Amen? Natatawa ako dun sa kanta nila yung bata, si Chloe, at saka si sabi niya, ano ba yun, yung Old MacDonald had a farm. Tapos narito na ang mga marites. Sabi niya, ano bang kanta yun? Tawagin mo kasi tawa ako ng tawa eh. So, mga chismosa, ano bang kanta? Narito na ang mga chismosa. Ano bang kanta yun? Kids song yun eh. So, ano yun? Natatawa ako sa kanila. Sabi ko, narito na ang mga marites, chismosa. Ano yung mga chismosa? Ang gustong-gustong ang mga chismosa ganito kasi, yung mga marites, katulad ni Ham, ang gustong pinag-uusapan yung mali. Tama? Unless na lang for the purpose na i-correct. Pero pag gusto mo, for the purpose of correction, may tamang tao na pagsasabihan. Pero kung wala kang purpose na i-correct, yun na yung sinasabing chismosa at saka marites. Pinagkakalat sa iba't ibang tao. Pero kung ikaw concern ka lang at gusto mo kasing i-correct, pupunta ka sa tamang tao para sabihin. Halimbawa, punta ka sa teacher mo kasi para i-correct yung isang estudyante. Pupunta ka sa boss mo para i-correct yung workmate mo. Hindi sa workmates mo ipagkakalat. Amen. Gusto mong i-correct yung co-disciple mo, pupunta ka sa pastor mo, sa leader mo. Hindi mo ipagkakalat sa buong church. Wala akong naririnig na amen ha. Tama? So wala na rito yung kanta na, narito na ang mga chismosa. Wala yun sa taga-Jagiya. Amen. Sabihin mo, wala sa taga-Jagiya yan. Because we are honoring. We are man and woman of honor. Amen. Number 5, we submit not because we are hopeless, but because we honor. Nagsasubmit tayo, hindi dahil wala na tayong magawa. Hopeless na ang sitwasyon, no? Kundi dahil yun ang tama, ang pagpapasubmit. Amen? No? Ang mga meek person know how to submit. Sabi nyo nga meek. Ang mga meek, yun yung mga humble. Kahit na mataas na ang pinag-aralan, mataas na ang narating, na-promote na, yung knowledge niya, yung wisdom niya, nag-i-increase na, pero ino-honor niya someone who is on authority over them. Amen? No? Kahit ang leader mo hindi tapos ng Bible school, ikaw ba tapos ka ng Bible school, you honor your leader. Amen. You submit to them. Hello. Kahit na ang nanay mo grade 4 lang, ikaw college graduate ka, you honor your parents. You submit to them. Hallelujah. Ito mga anak, wag niyong pagtatawanan ang magulang niyo kapag mali ang pronunciation. Family. Di ba? Yung ganyan eh. Dahil mali yan eh. Ikaw talaga eh. Mali. Sino dito pinagtatawanan ng nanay at tatay kapag mali ang pronunciation? Pag mali ang spelling? Mali yan. Bad yan. Maling-mali. Kahit, imagine mo, bakit ka nakatungtong ng college? Nanay mo, porket grade 4 lang, inabutan ng panahon ng hapon eh. Kaya hindi nakagraduate. Mahirap lang eh. Pero tandaan mo, tignan mo, grade 4, pero nakapagpatapos ng college. Ay, dapat lang ka-honor-honor yung magulang na yan. Tapos nung ikaw ay college student na, galing-galing mag-English. Yung nanay mo, hindi marunong mag-English. Pagtatawanan mo, ay, mali. Ay.
You still submit. Hindi porket college student ka na, hindi, grade 4 ka lang hindi mo alam ang sinasabi mo. Hallelujah. Mukhang may nakaka-relate. Naway yung mga nakaka-relate mabago. Mga young people, alam niyo sa totoo lang, kami mga magulang, gusto na talaga namin kayo mag-increase in wisdom. Pero tandaan niyo, may alam kami na hindi niyo alam. Kasi may karanasan kami na hindi niyo pa nararanasan. Kaya bago niyo maranasan ang masasakit na naranasan namin, makinig kayo para hindi niyo maranasan. Puro karanasan, di ba? Hindi porket ikaw ay college student, hindi ka na pwedeng pagsabihan tungkol sa pag-uwi ng gabi. Hindi pwede, porket college student ka at ang nanay mo ay elementary lang, ay hindi ka na pwedeng pagsabihan patungkol sa boyfriend, pagbo-boyfriend, pagga-girlfriend. Nay, malaki na ako. Nasa isip na ako, nasa hustong gulang na ako. Tandaan mo, kahit na nasa hustong gulang ka na, mas magulang kami. Amen. Sino dito mga magulang? Taas ang kamay. Tandaan nyo, mga anak, kahit na mag-advance pa kayo sa taon nyo, mas nagiging advance pa rin kami. Hindi kailanman tayo magpapantay. Tama ba? Kaya maigi talaga na nakikinig sa magulang. At maigi talaga na nagko-consult. Kasi sabi nga ng kasabihan, kayo, papunta pa lang kami, pabalik na. Ito, to avoid more pains in your life, listen to the advices of those who are aged. Amen. Para mabawasan ang mga pagkakamali sa buhay at mga pasakit sa buhay, makinig kayo sa mga mas nakakatanda. Amen. Pero kung ayaw mo naman, okay lang. Go. Yun nga lang, masakit. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Pwede naman magsisi ka sa huli. Ay, sa unahan. Ano ba yan? Sa unahan, tama. Magsisi ka na, at pag nagsisi ka, makinig ka. Tama, ang totoong nagsisisi, nakikinig eh. Tama. So, ang mga meek person, they submit, meron silang power, may control sila, pwedeng may pera sila, mas matalino sila, pero the meek person, they submit because they are under control. Amen. And meek person is powerful person, but they choose not to use this power. Kaya nga, itong laging paalala po sa atin, kahit gaano kalayo na po ang narating natin, no? Mayroon po tayo someone who is in authority over us. Dapat po pakinggan po natin at magpasubmit tayo sa kanila. Amen? Si Moses po, at ang mga Israelites, tinuruan mag-submit. Si Moses, di ba, nakalimutan niya ng kanyang pinag-aralan, naging bulol siya, naging mahiyain siya. Tama? Pero siya ang tinawag eh. Siya ang inappoint eh. Kaya magpasubmit kayo kay Moses kasi si Moses ang kinakausap ko. Si Moses ang pinili ko. Hello. Kaya nga nung si Aaron at si Miriam, nagchismis na yung dalawa. No, bakit tayo? Bakit? Pwede naman tayong maging leader Ito si Moses kung ano-anong ginagawa may mga kababalagan, pinakasalan yung ganito. Tayo dapat, di natin alam sana yun, Hindi dapat natin alam yung may pinakasalan si Moses at may pagkakamali, si Zipporah, di ba? Sinilip-silip na laman tuloy natin kasi pinagchismisan nila, naisulat tuloy. Kaya alam niyo mga chismosa, dapat hindi sana natin alam yon, hindi mo dapat alam yon. Kaya lang, dahil kinuwento. Ngayon, anong ginawa? Kay Aaron at kay Moses, nagalit si Lord. Kasi hindi sila nagpasubmit kay Moses. Matanda, si Aaron, kuya ako ni Moses. Bakit naman siyang susundin natin? Sabi naman ni Miriam, ako nag-alaga kay Moses, nung maliit yan, nung nasa basket yan, pinalaki ko yan. Hindi, si Moses ang inanoint Si Moses ang inappoint kapag sinagi natin yung pinili ng Diyos, lagot. Ano nangyari kay Miriam? Nagkaketong. Nagkasakit. Hello?
We submit. As we submit, we honor. Yun na tayo. Honoring tayo. Amen. So, yung mga disciple, man and woman of honor. Why we need to honor? Because honor opens door for us. Bakit tayo mag-honor? Dahil ang honor po, ang pag-honor, pagrespeto, paggalang ay nagbubukas ng opportunity at pagpapala. Si Abraham po, nung inoffer niya si Isaac, inonor niya si Lord. Ano siya? Naging father of multitude. Bumukas, nagkaroon ng promotion. Kaya hanggang ngayon kilala natin si Abraham. Si Jacob, ganun din, inonor niya ang Diyos, kaya nga pinili niya ang pagka-firstborn, ang birthright. Hanggang ngayon nagkaroon ng Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya kasama siya, Jacob. Inonor niya yung gusto ng Diyos, inonor niya yung gusto ng nanay at tatay niya, kaya nagkaroon ng Abraham, Isaac, and Jacob. Dapat yun Esau eh. Kapag marunong tayo mag-honor, i-honor tayo ni Lord. Ipapakilala ka ng tao, ng Diyos sa mga tao. Sabi, pangako niya yan eh. Ipopromote ka niya, He will bring you above. Ano pa? Si Shem, in-honor niya si Father Noah. Si Ruth, in-honor niya si mother-in-law na si Ruth. Si Naomi. Si David, in-honor niya si leader na si Saul. Kaya ito mga to, anong nagbukas ng blessing sa kanila, nagbukas ng opportunity. Si Abigail, in-honor niya, asawa niya, in-honor niya si David, kaya naging siya, asawa ng hari. Honor opens door for us. Tandaan po natin why. Because when we honor, we deal with God. And God will deal with us as well. Pero ang pagdi-dishonor, it closes the door. Sino mga dishonoring sa Bible? Si Michal. No? Dinishonor niya yung asawa niya. Sabi niya, bakit ka nagsasayaw dyan? Hari ka pa naman. Bakit? Sino ba sinasayawan ni David? Si Lord ang sinasayawan ni David eh. Nagtanggal siya ng kanyang damit, no? Yung kanyang balabal. Pero imbis na suportahan niya yung asawa niya, sabi niya, para kang dyan, baliw. Nagsasasayaw ka dyan. Anong nangyari kay Michal? Why he remained barren? Alam niyo, hindi na po nagkaanak si Michal because of his dishonoring attitude. Hello? It closes the ability to conceive child. Because of dishonoring, Michal dishonored David. Sino pa si Queen Vashti? He was demoted because she dishonors her king husband. No, si Artaxerxes. It closes the throne. Si Vashti, pinatawag ng asawa niya, hindi siya lumapit. Anong ginawa? Di dinemote. Pinalitan ni Queen Esther. Alam mo ha? Amen. No? And si Ham was cursed because of exposing his father's nakedness. Tandaan po natin, honor is a big deal with God. Sabihin niyo, big deal. Big deal kay Lord ang honoring. Because it is the image of God. God is honoring. Kahit tayo, ino-honor tayo ng Lord. Kahit ikaw, ino-honor ka ni Lord. Kahit ano man ang nakaraan mo, in the past, ano man ang nagawa mo, still, ino-honor ka ni Lord. Kaya nga binalik ka niya. Kaya nga binigay niya si Jesus. Nagkaroon ng redemption. The Father gave Jesus, the only Son, Jesus Christ, to die on the cross because He honor you. Hindi ka dapat nasa kasalanan. Hindi ka dapat mapahamak. Hindi ka dapat nasa putik. Hindi ka dapat mabaho. Hindi ka dapat dyan sa maruming buhay na yan. Bakit? Ino-honor ka ni Lord. Kaya nagkaroon ng redemption. Hello. That's why honoring to God is a big deal because God is honoring as well. Hindi lang po si Lord nag-uutos na i-honor niyo ako, i-honor niyo itong mga tao. Hindi. Si Lord mismo ay honoring. Kaya nga si Jesus nung bumaba dito sa lupa, natural na sa Kanya yon. Hindi lang niya ginagawa yan dahil nagsiset siya ng example. Dahil naturalesa na sa Diyos ang honoring. Kaya pagka ikaw ay niredeem, pinatawad ka, na born again ka, totoo ka ng Kristiyano, ang life mo is life of honoring. It becomes natural.
Hindi mo ginagawa yan to please anybody. Hindi mo ginagawa yan dahil may gusto kang posisyon. Kundi ikaw na yan. Kaya kahit saan ka ipasak, saan ka ilagay, kahit saang pamilya ka nandoon, nasa marketplace ka, nasa eskwelahan ka, nasa loob ka ng church, nasa labas ka ng church, honoring ka. Because it is you. You are created in the image of God. Amen. So, iwanan ko po sa inyo the top 7 to honor. Na talagang in-emphasize po ng Bible. No? Number 1, papaakyat po tayo. Para tayong top 7. The number 7. Paakyat po tayo. No? Paakyat. Number 7. What to honor and whom to honor. Number 1. Number 7. Top 7. Yan. Honor your marriage. Honor your marriage. Para sa mga mag-asawa. Para sa mga wala pa ring asawa. Sabihin mo nga, marriage. Marriage is for between husband and wife. Yung kinasal. Tama yun, diba? Honor your marriage. Honor your marriage. It means, honor your spouse. And yung inyong sabi higaan, ano ba yun? Sabi ni Paul, no? Your marriage bed. Marriage is honorable. Sabihin mo nga sa katabi mo, marriage is honorable. Kaya yung mga hindi pa kasal dito, magpakasal ka na. Kung nagsasama na kayo, ha? Pero kung young people ka pa, 13 years old ka pa, magpakasal ka na. Sabi kasi, kaya dinugtungan ko agad, makakasabihin kasi ng mga 13 years old, uy, sabi ni Pastora, magpakasal na daw. Hindi. Teka muna, dinugtungan ko, yung mga single, at saka yung mga nagsasama ng hindi kasal. Okay? Yung hindi pa kasal dito, pero nagsasama na kayo, hindi kayo kinokondemn. There's no condemnation in Christ Jesus. Amen? Kinokorek lang, inaayos. Tama ba? So because marriage is honorable according to the Bible. Anong sabi sa Hebrews 13:4? Give honor to marriage. Saan basahin natin? Marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure for God. For God will judge the adulterer and the sexual immoral. Amen? So honor your marriage. Hallelujah. I encourage those who are in the relationship na nagsasama na kayo. Hindi ko sinasabing okay lang yan. Never ko naman sabihin, okay lang yan. Hindi yan Pero hindi kayo kinokondemn. Total, nandito na kayo sa loob ng church, may spiritual family kayo, tama ba? As your pastor, i-correct natin ang sitwasyon nyo, kailangan magpakasal kayo mga anak. Amen? Kung bawa, nagkamali ka, natukso ka, napunta ka na dyan sa relasyon na yan, paano yan? Ano po kasi wala po kaming pangkasal Pagka po meron na kaming pera, may 10,000 na kami, 20,000, 100,000, wag mo na intaying magkaroon ka kasi baka hindi ka magkaroon, hindi ka mapapakasal. Total, meron namang libre naman sa munisipyo. Sabihin nyo lang, kung gusto nyo magpakasal, lumapit kayo sa akin. Amen ba? Dito, marami dito na pakasal na tama ba? Hallelujah! Posible naman yan, hindi pera ang problema, yung will mo. To honor God. Honor God in your marriage. Number 6. Number 7, honor your marriage. Amen. Honor your husband. Ephesians 5:21. Honor Christ and put other first. A wife should put her husband first as she does the Lord. Sa iba pong translation, submit to your husband. Wife, submit to your husband. Sa ibang translation, wife, respect your husband. Tandaan nyo makinig kayo. Okay kayo. Makinig kayo, mga wife, tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Mga babae, tingin kayo sa akin. Tingin kayo, kahit mga estudyanteng babae, tingin kayo sa akin. Mga estudyanteng babae mo nakakausapin ko. Kayo, pagka kayo naging wife, o gusto nyo maging wife, dapat ready kayong mag-submit. Kasi kung di kayo ready mag-submit sa asawang lalaki, wag na kayong mag-asawa.
Hello. Dapat may respect sa husband. Amen. Kahit na mas matalino ka pa sa husband mo. Okay, game. Ngayon, tama ba mga young people? Kasi dati, ang sweet-sweet nyo, di ba? Ang sweet-sweet, kinikilig, ganyan. Kala nyo, ang kilig-kilig na yan. Alam nyo, yan po ay pinipili. It's a choice to respect and submit. Amen? Mga young people na babae, hindi lang yan puro kilig. May responsibility yan. Okay, sa mga wife na, punta na, tingin na kayo, mga wife, yan. Magsasalita ako as your pastor. Makinig kayo, makinig kayo. Mga primary leaders na babae, makinig kayo. Tingin kayo sa mata ko. Tingin kayo, eto na. Mga babae, sabi ng Bible, honor your husband. Respect your husband. Amen? Hindi komot, mas mayamang ka, mas matalino ka, ay i-dishonor mo na ang iyong husband. Huwag mong bubulihin ang asawa mo. Never mong bulihin ang asawa mo. Sabi ng Bible, honor. Kasi naman, tignan nyo teka lang imagine mo, Kristiyano ka, born again ka, kilala ka ng mga disciple mo, kingdom citizen ka, amen ba? Pero kung bulihin mo sa harap ng tao, ang asawa mo, ganun-ganun na lang. Hindi ka panipaniwala. You are not living by the word. You are not living by the word. Anong sabi ng Bible? Ulitin natin. Paulit-ulit. Submit, honor, respect your husband. Amen. Anong nangyari kay Michal nung dinishonor niya si David? Hello. Anong nangyari kay Abigail nung inonor niya yung husband niya? Kahit, sino ba yung asawa niya? Hindi, isa yung una. Di ba widow siya Sino yung unang asawa ni Abigail? Widow po si Abigail Si Nabal. Si Nabal po, napakasalbahing asawa. Kasi sabi nila, fixed marriage daw yun No? Pero inonor ni Abigail si Nabal. Imbis na ipahamak ni asawa niya, anong ginawa niya? Pinagluto niya, nagluto siya, nagdala siya ng hain, ng offering kay David, wag lang niyang papatayin yung asawa. Kaya alam niyo, sinong naggumante, kahit nga bad yung sinabal hindi pa rin niya dishonor. Si Lord ang gumanti. Kaya sinugi na sinabal Sinugi. Kaya kapag bad, daya mo si Lord. Pero hindi mawawala ang respeto. Lalo na kung mabait yung asawa mo. Mabait naman, masipag naman, naglilingkod kay Lord. Tapos kung i-dishonor mo, kayo mga primary leaders, makinig kayo mabuti. Dine-generalize ko na, huwag nyo na intayin i-PID ko kayo. Tama ba? Imagine mo, outreach leader yan. I-honor mo ang iyong asawa. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang mga nakakagets. Hallelujah. Kaya ako to tinuturo sa inyo kasi gusto ko bumukas ang door of blessing sa inyo. Amen. Sinasabi kong sa inyo, kasi wala na si Pastor Alan widow na ako. Kaya kayo ng mga wife may husband, pasalamat kayo may husband kayo. Mahirap mag-isa, mahirap ma-widow. Kala nyo ba? Huwag nyo nang intaying mawala yan. Kaya hanggang ngayon pa lang i-honor nyo na. Amen. Ngayon, kapag ka natitempt kayo na i-dishonor or i-bully, zip your mouth. Amen. Amen. Mukhang lumalakas ang anointing. Hallelujah.
Sabi, honor Christ and put others first, and then wife should put her husband first. Kung gusto mong i-honor ang iyong asawa ng mga tao sa paligid mo, ng mga disciple mo, ng kamag-anak mo, ikaw muna dapat nag-honor. Kaya yung mga wife, pag nakita mo na yung imperfection ng husband mo, huwag mo na sabihin sa biyenan, huwag mo na sabihin sa nanay niya, o huwag mo isumbong sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga, yung asawa kong yan, bakit ganyan? Yan. Ikaw mismo, galing sa'yo, chinichismis mo asawa mo. Sabi, you are one. And sabi din po ng leader ko, si Pastor Tess, pag gusto mong gumaling ang asawa mong lalaki, ikaw ang unang bumilib. Amen. Tingnan mo nga asawa mong lalaki. Husband. Tingnan mo yung husband mo. Sabihin mo, dali. Sabihin mo, husband. Believe ako sa'yo. Kita mo, yung palang, hindi na niyo magawa, no? Grabe. Come on. Sige. Sabihin mo, husband. Itaas mo yung husband. Oh. Marian, ha? Marian. MJ. Nakikita ko kaya, Ninang Lee. Asa si Ninong Antoy? Papuso naman dyan, Ninang Lee. Kaya Ninong Antoy. Yan. Yan, ha? Okay. Husband. Sabihin mo, husband. Believe ako sa'yo. Dapat may puso, MJ. Ay, hindi ako nagbibiro. Si Lord hindi nagbibiro. Sabi ko sa inyo. Ha? Kung gusto nyo na i-honor kayo ni Lord, i-honor nyo ang inyong asawa. Top 5. 5, honor your father and mother. Ephesians chapter 6, verse 2. Children, lahat tayo dito anak. Obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may, go well with you and that you may have a long life. A long life on the earth. Mga anak, igalang nyo. Dalawa yung magulang na binanggit dyan eh. Yung parents in the Lord and biological parents. Kasi sabi dyan, children, obey your parents in the Lord. Sino yung parents in the Lord? Your pastors. Amen. And sabi dyan, honor your father and mother. Yun yung biological parents. At meron niyang kalakip na pangako, it may go well with you. Gaganda ang buhay mo. Gaganda ang buhay natin kapag may honoring tayo sa ating mga spiritual parents and biological parents. Paano ka mag-o-honor? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, huwag mong ipagkakalat ang imperfection ng magulang mo. Kung may problema ka sa magulang mo, go to the right person. Amen. At pangalawa, pag may trabaho ka na, magbigay ka. Mag-abot ka. Uy, wala na ako narinig na amen. Hallelujah. Dapat alam nyo kung sino unang-unang umi-amen. Yung mga magulang. Nang buhay pa. Lalo na kasi, tama ba? Lahat tayo anak dito eh. Pag may mga professional ka na, may business ka, honor your father and mother. Hindi, honor them, ganyan. Hindi ganun yung dumaan, gumaganong-ganong ka, di ba? Abay, may kasama din, di ba? Ibigyan mo, mother, father, kaya hindi Mother's Day ngayon, hindi Father's Day ngayon, pupunta kayo sa Boracay. Yun. Because I honor you. Ang tagal mong nagtrabaho. Ang tagal mong nananangin para sa akin. Ngayon naman, may trabaho na ako. It's about time to honor you. Hello? Diba? Nanay, tatay, ang tagal mong nagbayad ng Meralco, ng tubig para ako makapag-aral. May liwanag ang buhay habang ako'y nag-aaral. May tubig para ako'y mare-replenish at hindi dehydrate habang nag-aaral. Ngayon, ako naman ang magbabayad ng Meralco at Nawasa. Honoring. Tama. Hallelujah. Pumalakpak ang mga mag-honor sa magulang. Hallelujah. Ang saya. Di ba ang saya pag may honoring? Tama. Kasi minsan, mabait po tayo sa iba. Pero sa magulang, hindi. Dapat una po tayo mabait sa magulang. Tama. Tandaan nyo, ang magulang nyo, hindi ka lalabas kung wala yung magulang.
Hindi na natin pag-uusapan kung perfect. Wala talagang perfect. Pero tandaan mo, hindi ka lalabas kung wala yung magulang mo. Period. At iyan ay utos. Amen? O, yung mga anak naman, gumanong kayo. Sabihin mo, Tatay! Nanay! Magburakay ka. Ako sagot ko na yan. Tatay! Nanay! Mag-Singapore ka. Sagot ko na yan. Total may seat sale naman. May seat sale ngayon sa Singapore. Idalhin nyo na sa Singapore mga magulang nyo. Amen. Para ramdam naman. Yung ito, Nay, may regalo ako sa'yo. Ano regalo mo, anak? Oven toaster. Oven toaster, kayo rin ang gagamit niyan eh. Huwag na kayong magbigay ng gamit. Magbigay kayo pera. Tama. Ibibigay mo, oven toaster, refrigerator, TV. Kayo rin naman ang gagamit niyan. Kunyari ka ba? Ha? Pakiulit daw. Bigyan mo kalan. Nay, regalo ko sa'yo kalan. Bago yan. Ibig sabihin, pagluluto mo pa yung nanay, iyaan mo magluluto, wag ganon. No? Kaya Chester, wag ka lang nang ibibigay mo kay Tatay Ronnie. Kasi talaga naman nagluluto yan eh. No? Amen? Ipasok mo, ipadala mo sa hotel. Yan. Magre-relax. Amen ba? Honor your father and mother, that it may go well with you and you will have long life. Amen. Number 4. Okay na ba kayo doon? Malinaw. Ang sarap pala ng pag-honoring. Honoring ang citizen. Amen. Pang-apat, honor the God-given leader. Psalm 105 verse 15, do not touch my anointed ones or harm my prophets. Sabi sa Psalm 105 verse 15. Pag-usapan na naman natin, perfect ba? Magaling bang mag-English? Magaling ba magsalita? Matagal ba magsalita? Mabilis ba magsalita? Parang ako yun. Honor your God-given leader. Avoid being the cause of pain or harm. Avoid natin na tayo magiging dahilan ng kanilang mga pains o ng kanilang kapahamakan. Kaya yung mga pastor natin, mga leaders na itinalaga sa atin, huwag nyo na ipagkalat yung imperfection. Hallelujah, nakita mo na nga imperfect, tulungan mo na lang. Unang-una, ipanalangin mo. Pangalawa, ipakausapin mo, leader, ang pronunciation po ng family ay hindi family, family. Ganon, ituruan mo. Kasi ikaw mas magaling. Kasi tingin mo, mas magaling ka sa English. Sabi, turuan mo. Tama. Tuturo mo. Leader, ganito po. Hello? Kausapin mo ng personal. If you honor your leader, talk to him personally. Wag nang imamarites. Tama ba? Wala na yung narito na ang mga chismosa. Wala na yun, ha? Na-born again na yun. Amen? Avoid being the cause of pain or harm. Hebrews 13:17, ano sabi? Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls. Tandaan niyo po, ang ating mga spiritual leaders ay ang tagabantay ng ating mga kaluluwa. Yung mga leaders natin, mga pastors natin, binabantayan ang ating welfare, lalo na ang ating kaluluwa. Kaya nga talagang nagbibigay ng panahon yan, pati pitaka kasama. Kahit nagagalit tayo, sinasabihan, nire-rebuke tayo, kinokorek tayo. Bakit? Kasi binabantayan ang iyong kaluluwa. Dahil pag nagkamali ka ng desisyon, lumayo ka sa Diyos, mapapahamak ka. Kaya sabi, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Because kinuha na ng mga spiritual leaders po natin, yung mga leaders natin, ang accountability. Ano ibig sabihin ng accountability? Mananagot po ang mga spiritual leaders natin sa harapan ng Diyos. At bakit napahamak yan? Bakit ganyan ang buhay niyan?
Kaya po ang ating mga spiritual leaders, God-given leaders, sila po ay ating igalang, sundin at tayo magpasubmit. Amen. Ang pastor po ay tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Amen. Hindi po pinag-uusapan, kundi kinakausap. Anong sabi? Let them do this with joy. Hayaan natin na merong galak, may kasiyahan na gawin ang pagbabantay sa inyong mga kaluluwa, sa inyong ikabubuti. At hindi, sabi, not with grief, hindi yung masama ang loob. Sumasama ang loob ng mga leaders pagka hindi tayo nagpapasubmit. Hello? Pag hindi tayo marunong rumespeto sa mga leaders natin, God-given leaders, sila po ay may pakiramdam din. Nasasaktan din po. Kaya kahit naman gawin po natin yan. Tama ba? Ako po may leader din, si Tatay Flibert. Kaya si Tatay Flibert, once na nagpatawag, talagang, hawi lahat ng schedule. Ayoko sumama loob niya. Alam ko po na kapag nakita niya kaming buo, masaya siya. Alam ko po na pag nakita niyang nagti-teamwork po kami, masaya siya. Yung nagagawa niya po ang kanyang tawag ng may kasiyahan. Kaya po tayo, tayo po'y magpasubmit, tayo mag-obey, sabi ng Bible, para yung ginagawa po ng mga God-given leader natin, may kagalakan, hindi may kapighatian. At pag napighati po sila, anong sabi? For this would be unprofitable for you. Hindi makabubuti sa atin kapag ang ating mga God-given leader ay sumama ang loob. Bakit? Because they are appointed by God. Not only appointed, but they are also anointed by God. Kaya nga po si David, hindi niya ginilaw si Saul. Bakit? God appointed and God anointed yan. Kapag ginalaw ko yan, ginawan ko ng masama, magnanagot ako sa Diyos. Kaya pag meron po tayong ginawang masama, pinag-usapan natin ang masama patungkol sa God-given leader, mananagot tayo sa Diyos. Amen. Dahil mismong God-given leader natin, sila din po ay may pananagutan sa Diyos. Kahit naman masama ang loob ng mga God-given leader, dahil tinawag, hindi naman tatakbo sa tawag yan. Ginagawa pa rin nila. Kaya alam niyo tayo, mga disciple po tayo, honoring po tayo, may respeto. Amen. Number 3, honor the Sabbath day. Isaiah 58:13-14. Isaiah 58:13-14, honor the Sabbath day. Anong sabi dyan? If you turn your foot from breaking the Sabbath, from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight, basahin po natin itong mabuti. Grabe, sabi ko, mayroon palang ganito. Nung nagdi-devotion po ako, ang sabi dyan, if you turn your foot from breaking the Sabbath, kapag lumakad ka nang hindi pinahahalagahan yung rest day na in-appoint ni Lord, from doing as you please, ginagawa mo lang kung anong gusto mo sa araw na yon. Ang tawag ni Lord sa araw na yon ay holiday. Holiday. If you call the Sabbath a delight at tinawag mo na ang rest day, ang Sunday, tama? Sunday, Sabbath day natin yan. Ang Sunday na delight. Ibig sabihin, masaya, mabuti ang Sunday, mabuti ang delighting ang Sunday. And the Lord's holy day, honorable. Sabihin niyo, honorable. Kapag tinawag mo na yan, yung araw ng linggo na yan na honorable, if you honor it by not going your own way or seeking your own pleasure or speaking idle words, then you will delight yourself in the Lord, and I will make you ride on the heights of the land and feed you with the heritage of your father Jacob. Hallelujah! May kalaki palang pangako ang pag-honor sa Sabbath day. Ang sabi dyan, alam niyo po minsan kasi dahil tayo nga ay we born in the pattern of this world. Na hindi, sige, pumasok ka ng Sunday. Overtime yan. Bibigyan namin kayo ng double pay. Bibigyan ka namin ng double pay pagka pumasok ka ng Sunday. Pero binrake mo ang Sabbath day. Hello? Binrake mo ang rest day. Tandaan niyo po, hindi ang kumpanya o ang boss natin na magpo-provide sa atin, si Lord. 6 days sabi 6 days, binigyan ko kayo ng araw para magtrabaho, pero yung ikapitong araw, ipagpahinga nyo yan.
That's why Sabbath day is honorable to God. Kahit bigyan ka pa ng OT, ng overtime yan. Pero dahil sinabi ng Lord, rest day yan, rest day yan. Bakit ka magre-rest day? Bakit ka magsa-Sunday? Bakit ka pupunta ng church? Bakit ka mag-worship? Bakit ka magde-training? 24 hours po yan, hindi po half day yan. Kaya nga Sabbath day. Hello? Pero bakit the pattern of this world, pinalaki po tayo sa isipan na 2 hours lang tayo sa church. Lumagpas pa sa 2 hours na inip na tayo. Hello? Pero anong sabi dyan? Ang ganda po niyang na verse, if you call the Sabbath day a delight and the Lord's holy day honorable, if you honor it by not going your own way, in-honor mo siya, hindi mo ginawa kung ano yung gusto mong gawin sa araw na yon, at hindi mo hinanap yung own pleasure mo o nagsalita ka ng masasamang salita. You see? Originally po talaga, ang Sabbath day, wala kang gagawin. Kahit magsalita ka ng masama, bawal yan. Kahit magpatay, magbukas po ng ilaw, wala kang gagawin. Kaya Sabado pa lang, nagluluto na sila. Lahat ng gusto nilang gawin, ginagawa na nila before the Sabbath day. Para pag Sabbath day, wala na silang ibang gagawin. Kaya alam nyo, ang Sabbath day, ang Sunday, dapat di ka dyan naglalaba. Originally. Amen? May salita si Lord eh. Kung iyan ay i-honor natin si Lord na hindi mo gagawin yung nakaschedule, yung gusto mong gawin at hindi ka magsasalita ng mga bagay na walang kakwenta-kwenta, mga idol, then you will delight yourself in the Lord. Anong sabi? Ang pangako, I will make you ride on the heights of the land. It means promotion. Tandaan po natin, hindi kayang bigay ng mundo talagang to ang pangangailangan natin. Sino naglagay kay David sa kaharian? Si Lord. Sino nag-promote kay Daniel? Si Lord. Amen. Sino nag-promote kay Joseph? Si Lord. Sino nagdala kay Queen Esther sa trono? Si Lord. God is faithful to His promise. If we honor the rest day, may kalakip na pangako pala yan. Amen? Honor the Sabbath day. Sabihin mo sa katabi mo, honor the Sabbath day! Ang Sabbath day po, hindi panahon ng mag-outing, ng magpapakasal, ng magbibinyag. Hallelujah. Ng training sa labas sa trabaho. Yung seminar, may seminar kami linggo eh. Ay, birthday nung kumpare ko sa linggo eh, pupunta ako. Para kanino ang Sabbath day? Para kanino ang Sabbath day? Honor the Sabbath day, then the Lord will promote you. Amen. Number 2, or top 2, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your harvest. Then your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Anong sabi ng Diyos sa kanyang salita? Honor the Lord with your wealth. Hallelujah! Kaya hindi tayo hanggang salita lang. Sa lahat ng mga natatanggap nating blessing, sa lahat ng produce natin, anong ibig sabihin? Income. We will honor God through our wealth by giving or bringing our tithes and offering. Sabihin nyo, tithes and offering. Hallelujah. Lagi nyo pong naririnig sa akin yan, hindi dahil ako ang pastor, kahit nung hindi pa po ako pastor, tinuturo ko na tong tithes and offering. Dahil ang tithes and offering, pag di po talaga natin ginawa, mananatili ka talagang parang naghihikahos. Dahil bakit sarado ang langit? Pero ang pagbibigay po ng tithes and offering, it's not just a law. It is a principle. Sabihin mo nga, principle. Hindi lang yan, hindi yan batas. Naging batas lang yan nung pinanganak si Moses. Pero nung si Abraham, kay Abraham, wala naman si Moses pa nun ah. Tama? Dumating lang po ang batas nung naging leader si Moses.
Pero sa panahon ni Abraham, si Abraham po ay nag-tithes kay Melchizedek. Binigay niya ang 10% of the portion ng lahat ng kanyang nakamkam. Ano pa? Si Jacob nagbigay din, sabi niya, if the Lord will be my God, then I will give my tenth of all the portion. I will give the tenth of the portion of my blessings. Si Abraham nabuhay nung wala pa si Moses. Ibig sabihin, wala pang batas. It only means that 10% portion belongs to God. It is a principle. It is the way of honoring God. Hello, malinaw po? Kaya hindi pa yan inuutos, hindi pa yan batas. Ibig sabihin, buhay na yan, attitude na yan, way of honoring God, ang 10%. Hello, ulitin ko, kanino ang 10%? Kanino ang 90%? Kay Lord pa rin. Sino nagsabi sa'yo yan? Bakit? Kay Lord pa lang yan, pinahawak lang sa'yo. Di ba ganun kabuti si Lord? Dapat nga 50-50. Kung ikaw yan, sabihin mo, okay, sa investment, okay, 50-50 50 sa'yo, 50 sa akin. Pero napakabuti ni Lord, 10% lang ibalik mo sa Kanya. Tapos sa'yo na ang 90%, tapos yung 10% ayaw mo pang ibalik para lang i-honor siya. Patunayan mo na hindi ka sa pera nakatingin. Walang problema ang pera kay Lord. Kaya niya ibigay lahat. He owns the universe. Gusto niya lang siguraduhin. Even He owns the universe, He wants to own your heart. Amen? Honor the Lord with your wealth. And last, honor God's glory. Top 1 po yan. Honor God's glory. Anong sabi? Sabi po sa Deuteronomy 42:8. Honor the Lord your God. Worship only Him. Sabihin niyo, only Him. Wala nang ibang Diyos. And make your promises in His name alone. Do not worship other gods. Sabihin mo sa katabi mo, do not worship other gods. No other gods. Kaya alam niyo po, hindi ko binabanggit yung God of gods eh. You are the God of gods. Hindi po. He is the only God. Yung mga Diyos, yung mga sinasabing gods, Diyos-Diyosan lang yun. Pag sinabi mong Diyos-Diyosan, hindi totoo, di ba? Katulad ng langit-langitan. Parang hindi yan langit. Parang langit lang yan. Tama? Kaya yung Diyos-Diyosan, parang Diyos lang yan. Pero hindi yan Diyos. Kasi iisa lang ang Diyos. Sabihin mo, iisa lang ang Diyos. Ang Diyos na buhay, ang Creator. Kaya sabi niya, do not worship other gods. Marami po kasi tayong Diyos, hindi lang po yung ibang statwa na sinasabi natin nakalagay sa mga simbahan. Kundi marami tayong ibang Diyos. Minsan Diyos natin ang ating sarili, Diyos natin ang anak natin, Diyos natin ang asawa, Diyos natin ang material, Diyos natin yung aso. Di ba minsan ayaw natin, wala magbabantay sa aso eh. Kaya hindi ako nakapag-church. Di ba dapat ang aso ang magbabantay sa bahay? Hello? Anything that controls you, it is your God. Pag ikaw hindi ka na makontrol sa pag-ML, God mo na yan. Hello? Ikinokontrol ka na niyan eh. Pati yung tulog mo, dapat matutulog ka na eh. Dapat magdi-devotion ka, nag-ML ka. Hello? Malinaw. Pwede yan, alak, bisyo, yung mga, wala ka ng control, yan na nagko-control sa'yo, yan ang Diyos mo. Amen? Do not worship other gods, any of the gods of the people around you. Basahin po natin. Do not worship other gods, any of the gods of the peoples around you. Kaya yung asawa mo, hindi yan ng Diyos. Yung anak mo, hindi yan ng Diyos. Amen. At anong sabi dito? Ito po ang gusto kong iwanan sa inyo. 1 Samuel chapter 2, verse 30. I will honor who honors me. Amen? Ano ibig sabihin yan? Pag inonor ka ni Lord, pag nagsalita ka, pakikinggan ka niya.
Si Abraham, inonor niya eh. Diba? Si Abraham, inonor niya si Lord. Kaya si Lord, inonor niyan si Abraham. Kaya sabi niya, Lord, wag mo nang tutupukin ng Sodom and Gomorrah. Please lang. Baka pwede naman kung 30, may sumuko eh. O sige, pumayag si Lord. Si Lord, kahit 10. O sige, pumayag si Lord. Pinakinggan niya. Pag ino-honor ka ni Lord, ibig sabihin papakinggan ka niya. Amen. Yung panalangin mo, pakikinggan niya. Bakit? In-honor mo siya eh. Kaya nga, balikan natin si Mary. Bakit pinakinggan ni Jesus si Mary? Dapat hindi pa niya time gumawa ng himala. Hindi pa niya time ng ministry. Pero gumawa siya ng himala nung time na yun, nung moment na yun. Dahil si Mary po, inonor niya si Jesus. Kaya pag ikaw humiling ka kay Lord, ikaw honoring ka, may life of honoring ka, man of honor ka, woman of honor ka. The moment that you speak to God, the moment that you ask from God. Sabi niya, anything that you ask in my name, the Father will give it to you. Bakit? Inonor mo si Jesus. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, lifestyle of honor. Hallelujah. Basic yan. Madami pa tayong pinag-aaralan ng mga biblical theologies, pero pag sundin po natin yung 7 yan. Amen? Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Praise God. Sino dito masaya ka? You are a man of honor. You are a woman of honor. Amen. Hallelujah. Be like Ruth to your Naomi. Kung may Naomi ka sa buhay mo, nandyan ang mother-in-law mo. Honor your mother-in-law. Honor your father-in-law. Hallelujah. Sino dito mga may biyanan? Honor your Naomi. Amen. Hindi porkit matatanda na sila, nakuha mo na yung anak nila. Hindi mo na sila i-honor. Honor your Naomi. Honor your Elijah. Be like Elisha to your Elijah. Kung may leader ka, wag mong iiwanan. Kahit matanda na yan, wag mong iwanan. Amen. Hallelujah. Kahit imperfect yan, si Elijah, hindi po siya perfecto, pero hindi siya iniwanan ni Elisha. Sabi ni Elijah, wag ka nang sumama, diyan ka na lang. Pero sabi ni Elisha, hindi kita iiwanan. Sino magsasabi sa leader niya, leader, di kita iiwanan because I honor the Lord. Hallelujah. Kahit makita ko pa ang imperfection mo, hindi kita iwanan, tutulungan kita. Tutulungan kitang mag-improve. Amen. Alam niyo po ba, pag may honoring, talaga walang iwanan yan eh. Hello. Be like Shadrach, Meshach, and Abednego to your Nebuchadnezzar. Hallelujah. Let us pray for our president. Hallelujah. We are grieving because of what is happening in the Philippines, but we will pray for our president. Amen. Be like Esther to your Artaxerxes. Sino dito yung may Artaxerxes? May husband ka. No? Honor your husband. Be like Esther to your husband. Diba si Esther, kahit nan may corona na siya, maganda siya. Alam niyang paborito siya ni Artaxerxes. Hindi siya basta-basta lumapit. Inonor niya. Inonor niya yung mood ni Artaxerxes. Hindi pa ako pwede lumapit. Wala pa siya sa mood. Be like Shem to your Noah. Sino dito yung buhay patatay mo? Ha? Be like Shem to your father. Hindi perfecto ang tatay mo. Pero, katulad ni Shem, kinover niya, hindi mo tinotolerate. Pero hindi mo na pagkakalat. Tama. Be like Isaac to your Abraham. Katulad, maging anak ka kay kung meron ka, yung tatay mo, nanay mo. Sabi ni Abraham, huwag kang pipili dito. Huwag kang pipili ng mga hindi natin kalahi, ng mga unbeliever. Pumunta ka dun sa lugar natin. Inonor niya si Abraham kung sino ang pinili ng tatay niya. Hello, kung may approval ng tatay, may approval ng nanay. Parang wala akong naririnig na amen sa mga young people.
Huwag ka basta-basta ligaw ng ligaw. Huwag ka rin basta sagot ng sagot. Ipag-pray mo. At tanong mo ang mga magulang mo, Nay, okay ba sa'yo si ano? Kahit Christian pa yan. Kahit nasa loob pa ng church yan. Minsan kayo na hindi alam ng pastor mo. Kayo na hindi pa alam ng leader mo. Lalong ganito, kayo na hindi pa alam ng magulang mo. Si Isaac, inonor niya si Lord, inonor niya yung tatay niya at nanay niya. Si Jacob, ganun din. Hingin mo yung approval ng tatay at nanay mo. Okay po ba to? Diba? Pag-pray niyo po kami, hingin mo yung basbas. Bago mo sagutin, lapit ka muna kay pastor. Pastora, nanliligaw po sa akin. Ay, yung mga lalaki naman ganito, makinig kayo. Huwag niyong liligawan. Magpaalam muna kay pastor. Pastora, liligawan ko po si ano. Ako po ay graduate na, may six digits na po ako. Gusto ko po sanang ligawan si Damuslay. Okay po ba sa'yo? Pwede ko po bang hingin ang blessing na galing sa'yo? Amen? Honoring. Sabihin mo, honoring. And be like David to your soul, to Saul. Ha? Maging David kayo kay Saul. Whether yan rude, mabait yan, leader mo, you will honor. Amen? Hallelujah. Tutulungan mo. You're an armor bearer of your leader. Hallelujah. Regardless, tandaan nyo, pag di na naman na natin, hindi porket imperfect, it is not a reason to dishonor. Dahil ang dishonor, wala yan sa bokabularyo ng kingdom citizen. Wala yan sa bokabularyo ng mga anak ng Diyos. Wala yan sa DNA ng mga tinubos ni Kristo. Amen. Hallelujah. Let us declare. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? If you are a husband, if you are a wife, or if you are a single na nasa loob ka nasa relasyon ka na hindi ka pakasal, i-declare mo ngayon, I honor marriage. Sabihin mo, I honor marriage. Ibig sabihin, kung di ka pa kasal, kung di pa kayo kasal, magpapakasal na kayo. At kung kayo ay mag-asawa, stick sa asawa. Amen? Honor your husband. I honor my husband. Mga babae, sabihin natin, 1, 2, 3, go. I honor my husband. Say it again, I honor my husband. Hallelujah. I-declare mo yan para marinig ng iyong being. Para maging lifestyle mo, mag-manifest talaga sa'yo. Amen. Kung meron ng unang gagalang sa asawa mo, ikaw yon. Hallelujah. Panglima, let us declare, mga anak, lahat ng anak. Tayo yon, kahit magulang tayo, anak tayo, tama? Let's declare, I honor my father and my mother. Amen. Hallelujah. Number 4, I honor my God-given leader. Number 3, I honor the Sabbath day. Number 2, I honor the Lord with my wealth. And number 1, I honor God's glory. There is no other God. I will worship God alone. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Come on. Lord, we honor you. Come on, open your lips. We honor you, Lord. We honor you. Hallelujah. We honor your word. Hallelujah. Itatanghalan mo, pasasalamat ko'y sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Lagi
pawitin natin. Hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Hallelujah. We are born again. We are kingdom citizen. Hallelujah. We are true disciples. Yes. Honoring is our lifestyle. Itatangal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. Jesus, for the last time, come on everyone. Hallelujah. Ituro natin sa taas, Panginoon, tanging ikaw lang. Hallelujah. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang, Jesus. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Sa puso ko'y ikaw lamang, Jesus. Sa puso ko, ikaw lamang, sa Jesus. puso ko'y ikaw lamang. Turo sa itaas, Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, open your lips. Honor the Lord with your lips. Honor the Lord with your lips. Hayaan mo na ang laman ng puso mo ay lalabas sa iyong bibig na nag-o-honor kay Lord. Amen. Nag-o-honor sa kanyang salita. Nag-o-honor, sumusunod, nagpapasubmit. Nag-o-honor sa iyong kapwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the blood. You have redeemed us. You have recovered, Lord God, our original design. Hallelujah. Salamat po na binago mo kami. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Itatanghal ka namin, Panginoon. Ipapakilala ka namin. Hallelujah. Igagalang namin ang iyong pangalan. Igagalang namin ang iyong presensya. Igagalang namin ang mga taong ibinigay mo po sa amin. Igagalang namin ang iyong utos. Igagalang namin ang iyong salita. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Hallelujah! Malakas na palakpak sa Panginoon! Siya lamang ang tanging Diyos, nag-iisang Diyos na dapat sambahin, itanghal, kilalanin, ipahayag. Hallelujah! 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 Sa'yo ang kapurihan! Sa'yo ang kaluwalhatian! Sa'yo ang karangalan! Tanging sa'yo ang pagsamba! Aming Panginoong Jesus! Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi at sumigaw na